Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kaban Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 15, 20 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na i-review nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, Capricorn. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi yung negative warning yun, para magkaroon din kayo ng idea, change of decision, awareness, action, ang mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang sa marinig, hindi itong channel na ito para sa iyo. Okay. Sumakit yung leg ko. May mga bagay ka na iniisip or may mga bagay na nakapagpapagulo sa iyo or may mga bagay ka na iniisip. Marami kang iniisip. Marami sa point na yun na you want to success. No? And nahanda naman yung point, may mga bagay ka na gusto mong gawin o umpisahan this time, sa nakikita ko sa iyo dito, meron kang, kasi you want to achieve something into your life, nandun ka sa point na yun, ano, parang there's a creative idea and you want to make it reality. Yun ang nakikita ko dito. And then also, is may mga bigla ang maganap o mangyayari sa iyo na ibibigay mo daw yung hard work, effort, focusing, or may mga bagay ka na mamasterin, aayusin, sisiyasatin sa buhay mo. No, you are patiently waiting sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo sa buhay mo. Nandun yung kahilingan, ano? Nandun yung kahilingan na iniisip o naiisip mo this time. Then also, sa iba sa inyo is, may mga hinihintay doon kayo na result, reward, o basta may paghihintay ako na nakikita sa iyo. And then, may mga bagay din na i-analyze mo, ipaprogress mo, or maybe thinking about something, creativity or strategy, parang nando sa point na yun. Or you want something clarity, no, dun sa bagay na yon o sa sitwasyon na iyon. Ang nakikita ko dito is magkakaroon ka ng conflict, disagreement, or pagkairita, or tension, or hindi pagkakaintindihan sa isang tao na mas bata sa iyo. Maybe pamangkin mo, anak mo, kapatid mo, kasama sa trabaho, basta nando sa point na yon. And then, dito rin yung point na magkakaroon ng mga happy gathering situation, ano? Pwede magkakaroon ng mga magchichill-chill, lalabas kayo, kakain kayo sa labas, magko-coffee kayo, or magkakaroon ng mga union, or magkakaroon ng mga joy, creativity, collaboration. Kumbaga nandun din yung point na celebration, ano, within the 3 days, 3 weeks, or 3 months. Sa iba sa inyo, may mga celebration situation ako nakikita sa iyo. There's an offering situation ako na nakikita sa iyo. Pwedeng you offering or someone is mag-o-offer sa iyo. May biglaang paglabas ng pera, or pwedeng may mga bagay na masyashock o mabibigla o magugulat ka kasi ang laki nung pera na yon o ilalabas o itutulong o basta may pera ako nakikita. Yun ang nakikita ko sa dito sa point mo, no? Yun. May mga pag-isolate. Hindi ko alam in what way. Pagod ka ba? Pero there's an isolation situation ako na nakikita sa iyo. Makaka-receive ka daw ng news, messages, communication, or mga papers, documents, something ganyan. Within the 11 days. 11 hours, 11 days, or 11 weeks. Or pwedeng mayroon ka mga papers na gusto mong asikasuhin, inaasikaso, mga ganun. Kung ano man yan. Yun ang nakikita ko dito. Yeah, and then also what? May mga yes, there's a hard-working situation kasi ako nakita. Well, palagi ka naman, very hard-working ka naman kasi talaga, Capricorn, no? Sa nakita ko sa dito. Pero may mga
Oh, actually, may paghihintay, ano. May nagmamatsyag sa'yo, Or ikaw, nagmamatsyag ka. May minamatsyagan ka ba? May pagmamatsyag kasi ako nakita. No pointed name, energy reading tayo, okay? Tatandaan niyo palagi yan, energy reading. 4, 2, 6, 30, and 7, Scorpio, Capricorn, Gemini, Cancer, and Taurus. Okay. And something want to grow or something want to achieve. Like I told kanina, may mga bagay ka talaga na iniisip na maaaring ikinasisiya mo or gusto mo talagang mag-success or ma-achieve yung sitwasyon na iyon. O sa iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng mga reflection from the past situation o mga naganap o nangyari sa mga nakaraang araw man yan o buwan, taon man yan sa nakita ko dito. May mga lack of clarity situation ako na nakikita sa'yo or merong mga doubt and worrying or pwedeng may mga kawalan ng katiyakan or kaya sa iba is pagkalito. No, may mga ganong sitwasyon. Baka may mga sitwasyon na malilito ka, may mga sitwasyon na makapag-iisip ka at makapag-aalala sa'yo, pwede na doon sa point na yun. Pwedeng related to your family, pwedeng related sa isang babae or sa isang matanda, ganyan, sa nakita ko dito, or sa mga bagay na gusto mo talaga ma-achieve sa situation. There's a luck. Ako nakikita sa'yo. There's a hope and a chance. Kumbaga sabi nga dito is there's a rainbow after the rain. Ibig sabihin, there's a blessing coming. Ibig sabihin, meron kang hindi nakikita na isang bagay o isang sitwasyon na ma-achieve mo talaga siya. Higit pa sa hiling mo darating. Ba dito, luck, growth, achievement, and positivity is coming. May pagtulong. Either may tao kang tutulungan or may tao na tutulong sa'yo or hihingi ka ng tulong. Hanggang na yung point na siguro it's more on worry lang talaga, no? Nasa bahay ka lang ba? Or maybe nasa bahay lang din yung trabaho mo, or maybe you are the person na handun yung privacy, na you want privacy at hindi ka gaano nakikipag-socialize, mga ganyan, kasi you want more on private, you want more on self, to your family, to your loved ones, pwedeng nandun ka sa point na yun, ano, you want peace. Ang nakikita ko sa'yo dito, there's a retirement situation. Ako, may tao ba na nag-retire or may tao ba na walang trabaho? Yun ang nakikita ko dito. May mga time daw na mapi-feeling drain ka. Maybe sa trabaho mo ito, no? Sa nakikita ko siguro is kung sobrang busy ka talaga at marami kang ginagawa, mapi-feeling drain ka talaga, no? Lalo na sa trabaho mo or any situation into your life. Pwedeng na doon sa point. Mag-ingat ka na lang din sa mga tukso, no? Yan. Ingat ka sa mga tukso, sa paggastos man yan, or sa mga tao na nasa paligid mo man yan. O siyempre, may mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan, na you need to be very careful doon sa tao na yun. Hindi pwedeng i-trust, kumbaga, no? Baka makakita kayo ng ahas, ingat kayo. May ibon ba kayo? Yan. And then also, ang nakita ko dito is yung mga opportunity and mga small happiness na magaganap o mangyayari sa iyo. Alam mo, may cheating dito. Ibig sabihin, meron ka daw matao makakausap or kakausap. Basta may pag-uusap na lulukohin ka. Cheating, pwedeng kaibigan mo, pwedeng karelasyon mo, or magsisinungaling talaga siya. But there's a cheating situation. Ako na nakita sa'yo. May taong no, parang hindi mo talaga mapapansin yun. And you need to be aware doon sa bagay na yun, sa nakikita ko dito. Tingnan nga natin energy mo. Trust your intuition, Iba dito nagiging moody, or may taong may moody yung situation niya. Moody type, mga ganyan. Or ikaw mismo, minsan, okay ka, minsan hindi, okay ka, minsan hindi. Pwede na natin ka sa point na yun. Energy mo. Uy, 10. Ganda. O, Nechan, nagkukulitan na naman kayo. Energy ni Capricorn. Okay, energy mo. Okay, energy mo this time is you feel happy, you feel blessed, or nahandun yung point na may mga
bagay na ikinasisiya mo or ikasisiya mo. Pwede may nakakausap ka na nasisiyahan ka o may mga bagay na naiisip ka na nakakaramdam ka ng kasiyahan o kasiglahan. Pwedeng nahandon sa point na yun, no, yung energy mo. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo na energy mo is stability, no? Pwedeng nahandun ka sa point na you want to be stable. Hindi lang actually ikaw, ano, actually do sa family mo. Handun din yung thinking about the future. So, nakikita ko dito sa'yo. Yun. And then also, energy mo is you will find peace sa iba sa inyo. No? Kaso, may something happen eh. Ibig sabihin, yung energy mo, siguro pagod lang talaga to. Masama pakaramdam mo. Yan. Medyo low energy ako nakikita eh. Baka pagod ka nga ano, or nag-overthinking ka lang din talaga sa sitwasyon mo. Pwedeng sa trabaho, ay maluga. Pwedeng sa trabaho mo or any situation into your life. Meron ka daw meron ka mga battle na sinusuong o mga battle na hinaharap this time. Pwede yung sarili mo din, di ba? Yun. Parating kay Capricorn. Anak, hindi, nakaharang kayo sa ni mami? Parating. Oh, okay. Okay, parating sa iyo, maaring iba sa inyo is you're thinking about vacation or resting. O magre-rest kayo, mag-holiday kayo, ganyan. Malayo man yan o malapit or gusto niyo lang talagang mag-rest, no? Nandun sa point na iyon. And then, parating sa inyo is magkakaroon ng mga collaboration, partnership, or teamwork, no? Sa taong malapit sa'yo. Pwedeng, we have the lovers din kasi, no? Pwedeng lovers mo or pwedeng tao na malapit sa'yo, ganyan. Or sa iba ito is bago, no? Yan, maaari magkakaroon ka ng mga collaboration doon or makikipag-usap ka or nahandun yung point na mga plano ka na gagawin o actionan na gusto mong isaayos, ganyan, ayusin, mga ganang sitwasyon. Parating din sa iyo, victory and success actually, ano, parating sa iyo. Yan, there's a victory and success happen into your life. Congratulations. Ang nakikita ko sa iyo dito, double to. Nako ba? Double victory and success. Ito. Sa iba dito is within the 1 to 6 1 day or 6 siya na, day, weeks, months man yan. Pwedeng March or April, o kaya is June sa iba, o kaya July, pwedeng ganun, or May, pwedeng na doon sa point na yun, ano, naglalaro doon sa point na yun. Ako nakikita sa iba sa inyo. May mga tao ka daw na makikilala bago. Ilan man sila, konti man sila o marami, pero meron kang mga tao na makikilala o makakasalamuha. You will become a center of attention. Hindi ko alam why, no? Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng magkakaroon ng mga recognition, magkakaroon ng papuri, pasasalamat, o may mga pupuntahan ka na mataong lugar, ganyan. Makipagsalamuha ka sa mga tao, pwedeng ganoon, or trabaho po talaga yun, ano? Yun ang nakikita ko dito. There's a new horizon happen into your life. May mga biglaang magaganap o mangyayari na makakaramdam ka ng peace of mind. Yun na nakikita. Siguro, siguro in the past, medyo pagod ka, medyo may mga struggle happen into your life, and this time, you will find peace or magkakaroon na ng mental peace sa'yo. Siguro in the 4 days, 4 weeks, or 4 months. Para makakahinga ka na sa wakas. Ay, salamat. Parang nahandun sa point na yon. Yun na nakikita ko. Also, sa iba dito is may magtatapos. Ano? There's an end of a cycle, transformation, may mga bagong pintuan na magbubukas sa'yo, at may sinasabing paglipat. Hindi ko alam in what way. May lilipat ba? Lilipat ka ba? O may ililipat ka ba? Yan, may paglipat.
Diba sa inyo, busy ata kayo, no? Or busy lang yung isipan nyo. Kasi may mga multitask, multiple priorities kayo na gagawin. May mga bagay kayo na i-evaluate or isasaayos. May mga new project, ako nakikita sa iyo. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Capricorn. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, syempre yung hindi ka makapag-umpisang muli, no? Yung hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa sarili mo. Ayan. Paghihigpit sa sarili mo, paghihigpit sa pera, sa mga inom o kinakain mo, no? Syempre, chaos, iwasan mo. Ma-imbalance, ma-disorganize, iwasan mo rin. Ma-overcommitment ka sa isang bagay, sa isang sitwasyon na you think it's not worth it or hindi ka magsasucess doon, no? Iwasan mo yung, syempre, yung manghinayang ka o mag-regret sa mga bagay na nangyari na, naganap na, o magaganap, ganyan. Ang kuhanin mo doon is learning, yun, iwasan mo is not to try to make it balance any situation to your life. Iwasan mo yung mga tao na walang tiwala sa'yo. Okay lang yun, hindi wala silang tiwala. At least sa sarili mo may tiwala ka, di ba? Yung mga tao na hindi magiging equal sa'yo, yung mga tao na hindi compatible ang energy sa'yo, yung mga tao na gagamitin ka, iwasan mo na lang, And it's more on maturity is needed. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Capricorn in love. Tsaka yung mga pag-aaway, awasan mo na lang din yun. Puot, galit, away. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, yes, pero ka makikilala. Pwedeng itong tao na ito, pero hindi maganda yung energy niya. Pwedeng taga ibang bansa to? Or LDR kayo? Yun na nakikita ko. Pero mag-ingat ka sa kanya. No? Mag-ingat ka sa kanya kasi ang nakita ko sa medyo sana or maaari nakakausap mo na talaga siya. Pag-ingat ka, basta pagka pinag-usapan is paghingi. Di ba? Ingat ka na lang. Yan. Yun. Kumbaga, hindi ka naman mamasang or papasang kasi darating yung time na mahihingin siya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, kasi hando yung betrayal, kumbaga na hando yung frustration, handoon yung conflict talaga when it comes to disconnection. Ang nakikita ko kasi dito, nagkaroon talaga ng third party. Na-attract siya sa isang tao o nagkaroon ng attraction with someone. Pero isa sa inyo pa rin is naghihintay kasi still, pa rin, value pa rin sa kanya yung connection na ito. So, nakikita ko dito. Pero dumating kasi yung point na napagod na daw siya. Alam mo yung nanahimik lang siya, naging patient lang siya, pero dumating yung point na nakakapagod din pala. No? Kaya dumating yung point na naghiwalay na rin. Kasi minahal ba ako niya, ate? Dito hindi. Ang nakita ko hindi, siguro kasi magkaaway na kayo, di ba? Kaya hindi ko nakita yung love. Nakita ko dito is a friend dito sa sitwasyon. Naging masikreto kasi yung tao na to pagdating sa'yo. Or maybe this is you. Yan. Kumbaga, sana lang, di ba? Hindi yung ibinigay mo talaga yung best or yung tulong mo sa kanya tapos hindi naman niya rin na-value yun, di ba? In-undervalue niya lang din. Sana hindi nangyari yun sa'yo. Dito kasi yung nakita ko eh. Kung kayo naman is in a relationship, tahimik, maybe both of you tahimik, or LDR kayo, or nahando yung point na kung walang third party, nahando yung point na tahimik lang din talaga yung isa. Yan. Pero tandaan mo, malakas sa pakiramdam ng isa sa inyo, ha? Kaya kung may nararamdaman o may naiisip ka o may ginagawa ang isa sa inyo, nararamdaman ng isa, yun, malakas yung pakiramdam niya. And then also, is, yun nga, kung elder kayo, still waiting, you value this person, kasi same page naman kayo, we have the King and the Queen of Pentacle, same yung page nyo, yun nga lang, siguro minsan nag-uusap, minsan hindi,
Pag may kailangan lang, kakausapin. Pag wala naman, hindi naman. Nandun lang kayo sa point na yon. Pag may hihilingin lang o may kinakailangan lang, ganun lang. Nandun yung fashion pagdating sa connection. Kung sa may mga third party, oo, may sekreto eh. No? Maaring alam mo naman din to. Nararamdaman mo siguro to. May sekreto po. Nagkakaroon siya ng attraction sa ibang tao. Pero alam ko na alam niyo na gagawin niyo dyan. Tingnan natin na iyong money. Money ni Capricorn. Okay, when it comes sa iyong money, you try to make it balance any situation into your life. Pagdating sa money mo, doon din yung point talaga na pinag-iisipan at pinag-aaralan mo talaga kung dapat ba, kailangan ba, o hindi ba dapat. Ganoon. Nandun na yung point na you always thinking muna bago ka gumastos, bago ka maglabas ng pera. Yun. Nagsisiyasat ka muna, nag-aalam ka muna, no? Yan na nakikita ko sa dito. Kahit na may mga time na gusto mong bilhin to, gusto mong bilhin yan, lahat nahando sa point na yun. Or maybe nahando yung point na may taong mas bata sa'yo na may hihilingin sa sa'yo. Pwedeng may sasabihin siya na connected ng pera, di ba? Kailangan natin ito, ganyan. Pwedeng nandun sa point na yun. So, iba naman sa inyo is nahandun yung may mga project no? Pwedeng may idea or project ka na ipo-pursue and yun yung makakatulong para sa iyo to success pagdating sa pera. Yan ang nakikita ko Yan. Maaring yung iba sa inyo may mga aaralin o pag-aaralan kayo o sisiya sa atin na bagay and then yun yung makakatulong sa inyo to success more sa trabaho mo or sa pera mo. Anak, baba mo na. Advice. I-pursue niyo yun kasi magsasucess siya. Iba sa inyo pagtahak ng bagong journey, no? Yun nga lang, iba, naguguluhan pa. Pero sana, devil, diba? Sana, ma-pursue mo kasi victory and success yun. Kung ano yung naisip mong idea, o baka naghihintay ka pa na talaga ng clarity, pero magsa-success ka raw. Advice. Okay, when it comes sa advice, syempre, isang sinasabi dito is you need put a guard when it comes sa sarili mo din. Sa nakita ko dito, syempre is palagi mong iisipin na kailangan mo magkaroon ng acceptance in any situation into your life, no? Kung may mga bagay na kailangan na let go it to start a new beginning into your life. You need to keep fighting to move forward. Don't be stagnant. Huwag ka ma-feeling trapped or ma-stuck sa isang sitwasyon na sa tingin mo is not worth it to you anymore. Siyempre, release your limiting belief. Ilaya mo yung sarili mo sa isang bagay, isang sitwasyon. Kasi alam ko naman na hindi ka magsasucess doon. Yun nakikita ko sa'yo dito. Huwag kang malungkot, no? Huwag kang ma-disappoint or huwag kang manghinayang sa mga bagay na pwedeng mawala, mapagsisihan o matapon bagay. Ang kinakailangan dito kasi is you need to find peace. You need mo magkaroon ng acceptance, be more and mature and be understanding talaga. Kailangan mo rin na i-recover or magkaroon ng mga recovery in some aspect of your life para yun yung makapagbibigay sa'yo ng ng successful. You need to move on, ang sinasabi. Kaya nga sabi ko freedom. You need to move on sa isang sitwasyon sa buhay mo. And yun yung magsasucess sa'yo. Yun yung ikakasucess mo sa buhay mo. Start a new beginning into your life. Within the 3 days, 3 weeks, 3 months, or within the, iba dito 3 years yun, there's a big miracle na magaganap o mangyari sa'yo. Kasi may mga nagbubukas na sa'yo, no? Depende lang siguro yan sa action mo. Yun. Arigato namaste, God bless.